Ano po, dumito muna tayo sa mga kasulid. Sa pangunguna po ni Roque, meron po tayong 6 na pag-uusapan kasama po ang flood control, mga bossing. Unahin natin, naku po, kaya naman pala nilantakan ni Roque, mga bossing, kaya naman po hindi nagpaawat si Roque, mga kababayan, doon sa Humba eh. Bakit to? Eto siya mismo umamin. Inamin po ni Roque, ako po ay talagang umaamin. Ako po ay umaamin. Talagang gustong-gusto ko ang Humba. Kaya naman ho talagang talagang isinupalpal ho sa bunganga ng isinupalpal sa bunganga, mga kababayan. At yun nga po yata ang kinagagalit nung nagbigay nung Humba. Kasi yung biruin mo ba naman para sa lahat tapos inubos yung isang kaldero, no? Wala nang naabutan yung ibang bisita. Talaga naman magagalit. Sabi ni Shiro Kansaki, humbakla. Humbasubo. Grabe kayo kay Roque. Kapag si Roque ang ating tinatalakay sa araw-araw, laging ganyan yung inyong mga komento. Humbaboy, humbakla, humbading. Gutom lang naman si Roque. Di ba? At take note, kayang-kaya niya na magbayad kahit pa 10 kaldero ng Humba. Di ba? Hindi. Defense mechanism na lang ho ni Roque yun, mga bossing di ba? Kasi syempre, siya yung nasasabihan at siya yung pinagmumukhang timawa ho sa Humba. So ngayon, ang defense mechanism niya, mga kababayan, sino nagsasabi na patay gutom ako? Sige nga, magkano yung isang kalderong Humba na yan? At babayaran ko. Di ba? Humba bitcha para sa mga DDS sa dahig. Sabi, biruin mo, ibang klase na ho yung yung mga DDS ngayon. Kung dati ang lagi nilang sinasabi, mga bossing, nako, nandito kami, nakikipaglaban doon sa aming karapatan, nakikipaglaban, no, sa aming paniniwala, ipinaglalaban namin ang dating Pangulong Duterte. Ngayon Humba na lang po ang pinaglalaban nila. Humba na lang ang pinaglalaban nila. At take note, ang mga kaaway na po nila ngayon yung kani-kanilang mga kapwa supporter ng dating Pangulong Duterte. Saklap ng ending ng mga DDS. Biruin mo dati kapag ka nakipagbardagulan niyan sa atin, talaga namang papaulit-ulitin ka. Adik si Mark Ramos, papaulit-ulitin na puro fake news ang pinapakalat ni Mark Ramos. Di ba, Ma'am Lynn Garcia? Panay ganyan lang dati. Ngayon sila na nag-aaway. Dahil po sa Humba. Dahil po sa pagkain. So, paano nyo ipamumukha sa amin na totoo at kaya ninyo na mag-McDo? Di ba? Kung ganyan naman ang estilo at ganyan naman ang asal ninyo. Sabi ni Henry Victorio, kaya nag-away-away dahil inubos niya yung Humba. Ayan umamin na. At hindi fake news to, mga bossing. Bakit News 5 mismo ang naglabas niyan. Dati kapag sinabi mo, Roque, DDS, no? At yung mga ibang mga kampo nila, ang pinag-uusapan political, mga kababayan. At yung paniniwala nila, political. Ngayon po, ang caption ng News 5, ako po ay umaamin, talagang gustong-gusto ko ang Humba. Biruin mo yun. Bigla downgrade to the max, mga kababayan, itong mga DDS. Paano naman po kasi, halatang-halata naman po Halatang-halata sila, mga bossing, na may mga kanya-kanyang mga agenda at hindi naman kikilos at hindi naman susuporta yan kung walang mga walang nangyayari sa buhay nila o walang mga matatanggap. Di ba? Ganun lang naman po kababaw yung pagsuporta nila dyan. Bakit Tingnan nyo naman ang susuportahan nila, yung mga DDS, yung mga Duterte. Panay na lang po kasi nungalingan ang pinapakalat sa Pilipinas. Di po ba? Yung dating Pangulo, buti na nga lang nandun, medyo tahimik na. At ako ay naniniwala, na baka mas gusto nga ng dating Pangulong Duterte doon sa loob na lang Bakit Kasi tingnan nyo yung nangyayari doon sa kanilang mga vloggers, tingnan nyo yung nangyayari
doon sa mga syota, 13. Away-away lahat. Hindi kagaya nung nasa loob lang sila, mga kababayan, o nasa loob lang ang dating Pangulong Duterte, tahimik. Di ba? Baka pag nasa labas ho yan, stress na stress yan. Sabi ni Ma'am Chris Rose, si Roque ba yan? No? Laki na nga ng pinayat. Paano hindi papayat? Sobra ang stress. Ikaw ba naman, isipin mo araw-araw na baka mamaya bigla ka na lang arestuhin. Oh. Di po ba? Payat na oh. So sa madaling salita ho, mga kababayan, mababaw na lang ang pinaglalabanan nitong mga to. Sabi ni Ronel Fernan, isa sa paborito ko ang humba, pero paano na ngayon sa tuwing kumakain ka niyan, tapos naiisip, mukha ni Roque, mawawalan ka ng gana. Yung humba ba, yung baboy yun, di ba? Yung pata, masyadong mataba yun. Parang hindi ko nanaising maging paborito yun. Pagkain pa nga lang ho ng baboy, mga kababayan, medyo hindi na ako ganun kahilig. Siguro ang pagkain ko ng baboy, mga isang beses sa isang buwan o kadalasan isang beses sa 2 buwan pa ho, mga bossing. Kapag ka nag-grocery ako, pag nag-grocery ako, karamihan yung baka, yan, paborito ko yan. Tapos sinundan po ng manok. Sumunod po isda. Pero yung baboy siguro, mangilang piraso lang ho. Inilalagay lang ho namin yung mga pangrekado, kagaya ng kunyari, munggo. Ayan. Magpiprito kami nung pork cubes. Pork cubes. Tama. Yung pork na kinat in cubes. Di ba? Piprito lang namin yan. Tapos ihahalo lang namin doon sa munggo kasama nung shrimp. Yan. Tapos meron dahon ng ampalaya. Mga bossing. Yan mga masasarap na mga pagkain. Ewan ko. Hindi pa ako siguro nakakain yung humba na yan, mga bossing. Si Roque, mahilig yan eh. Anyway, alisin ko na ho to, mga kababayan. Pinasaya ko lang kayo kay Roque. Ngayon, dumako tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Maha-high blood ho ang mga DDS dito, mga kababayan. Bakit to? Nako, tingnan mo ba naman yung balita, kay Pangulong Bongbong Marcos? Sabi dito, PIA Eastern Visayas. Look o tingnan, dahon ng ampalaya at malunggay, correct? No? At ano yung pinapakita mo sa aming pagkain? Bistek yan Bistek Tagalog yan. Yan, masarap, madaming sibuyas. Ngayon mga kababayan, nakasaad dito, PIA Eastern Visayas. Look, President Ferdinand Marcos Jr. arrives